Umpisahan ho natin mga boss Chipamoser kay dito sa 40 million mga kababayan. Kinakabahan ako. Alam niyo kung bakit? 40 million ang tinataya po na pupunta sa rally mga bossing. Bakit ko po nasabi yan? Naku po, nakita ko na po ang pagmumukha nitong si Metran. Naalala niyo po ba si Metran mga kababayan? Nakatambal ho ni Dado na nagla-live silang dalawa dun sa papag magkatabi. Ewan ko kung gustong maglampungan ng dalawa. Si Dado ho, mga boss Chipamoser, hindi ko na nakikita. Kamusta na ba yung kaibigan natin na si Dado? Tahimik na no? Nakasuhan na eh. Bakit, alam niyo ho kung bakit ko nasabi na 40 million ho mga bossing? Yan yung laging sinasabi nitong mga gonggong na ito na ganun daw ho ang kanilang bilang. 40 million daw ho ang kanilang mga bilang, mga bossing. Nung tinignan ko yung litrato nila, no, yung pinapakita ni Dado na litrato nila, putrages, tatatlong po eh. Tatatlong po, matatanda pa, parang hindi pa makakapag-angat ng beng-beng, ng barel. Di ba? Raymond Reyes, parang hindi maiangat yung baril eh. Sabi, naku, pag lilusob kayo nitong mga kasama ko sa FGF, yari kayo. Pakinggan natin mga kababayan, yung kanilang rally na ginawa. Ewan ko kung saan tong rally na ito na ginawa nila. Basta panoorin natin. Sabi ni Jose Gerardo Sanchez, the Philippines is very much impeachable. Sabi Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Sandali, ba't armed forces? Retired ka na eh. Ginagamit na naman nila. Retired ka na eh. Di ba? Yung Armed Forces of the Philippines, ayun, nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ba't isisigaw mo yan? Sabihin mo, mabuhay ang fentanyl, gin force. mabuhay ang FGF. Ganon dapat. No? Baka magtampo sa iyo si ano ba pangalan nung kasama niya? Yung nakasuhan, tapos ang ginawang pagbablog na lang ho magkumain ng ice cream na lang ho, mga bossing. Si Boss Dado, magtatampo siya yan. Pinangangalandakan ni Boss Dado na ang FGF ay mayroong 40 milyones. Sabi ko nga po, traits na to. Kung eto palang matanda na to ang tumakbo bilang presidente, malamang sa alamang, tambakan si Pangulong Bongbong Marcos, tambakan si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Panigurado yun. Siya daw ang supremo eh. Pag ikaw ang supremo, natural, yung mga miyembro mo, ikaw ang iboboto. Di ba? 40 million ba yung mga yan, okay? Tingnan niya natin kung 40 million sila. Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang vloggers! Mabuhay yan na do, Kepyas? Parang iba yun, narinig ko doon sa dulo, mabuhay ang Kepyas? Ano yun? Sandali lang. Tinitingnan ko ito eh. Tignan. Inahanap siguro si Menay. Namimili pa ng media kung sino magko-cover sa kanila. Mabuti nga merong nagko-cover sa inyo dyan, namimili ka pa. Samantalang doon sa vlog ni Dado, ilang kayong ilang kayong magkakausap doon. Di ba? Mga kababayan, pag nakikita ko nagbablog sila, mangilan-ngilan lang sila doon. Tapos mamimili pa ng media. Pakinggan natin. May warning ako ito kahapon. Ang hindi pagpapakita ng mainstream media ay mananagot sila sa taong bayan. Hindi na kailangan ilitaw ang katotohanan. Ano ba katotohanan? Ang nangyayari sa ating bansa. Wala tayong dapat kilingan. Tapos pag ito namatay, pag inatake sa puso, kasalanan na naman ni Bongbong Marcos. Malamang sa alamang ho yan. Kasalanan naman ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi yung kaibigan ko, ayun, inatake sa puso, kasi sigaw doon sa kung saan mang hinayupak na to. EDSA o kung saan man. Diba? Todo makasigaw eh. Kayong mga mainstream media ay kasama na pala ako sa social media.
tinatarantado tayo. Oo nga, totoo. Kaya nga sumisigaw yung mamamayang Pilipino, ituloy. Ituloy yung impeachment na natutulog ni Inday Sara Duterte. Di ba yun yung mga may ebidensya? Yun yung merong mga resibo ho. Di ba? At yung resibo na yun, mga galing ho yun sa OBP. Galing po yun sa Department of Education nung nanunungkulan ho si Inday Sara Duterte doon. Yun yung dapat talaga na matuloy, Metran. Ako, kami, mga general, na nagtinal, napakahirap kami sa kabundukan. Hinahanap namin ang kalaban ng tunay na kalaban ng taong bayan. Wala pala sa bundok. Ba't kasi kayo doon naghahanap? Wala naman pala doon. Sana mawala yung boses mo, sabi ni Hoylen Tomenyo. Mukhang gano'n na nga ho ang kapupuntahan nito. Sakit ng lalamunan nito kinabukasan. Parang nakasubo ho ng hotdog na sinalaksak sa lalamunan. Yung hotdog. Dito pala sa syudad, nasa kongreso, inubos nila ang taban ng bayan. Hindi lang milyon ng pesos pa, trillion pa pesos. Mga tarantado kayo. Nagmumura, nagagalit. Kongreso tsaka Senado, yung binabantayan, nandoon daw yung mga insertion, nandoon daw yung mga ghost project. Alam mo yun, Metran? Pinupuis ko ang buhay ko para lang sa pagbabago ng sistema ng ating demokrasyang gobyernong Pilipinas. Nagbubuwis pala ng buhay, mga kababayan. Kaya dapat samahan na natin. Nagbubuwis pala ng buhay eh. Dali Mag-uumpisa na Blue Ribbon Committee kaya kailangan bilisan natin, no? Tuloy! Pinuwis namin ang aming buhay mga sundalo para sa aming sinambayan. Pero paano yung mga politician? Ginagago tayo, tinatarantado tayo. Ang akala nila. Yan nga, di ba? Kaya iniimbestigahan na lahat. Kaya nga ang Pangulong Bongbong Marcos nagtayo na din ho, mga bossing, ng ICI. Ano pa gusto nito? Sabi ni Ma'am Aba, live pala. Sabi ni Ma'am Aba, live pala. Live tayo. No, kailan ba tayo hindi nag-live? Ikaw Ang mga Pilipino, mga tanga, mga bobo. Wala, alisin natin to. Madrama lang tong hinayupak na to, mga bossing. Iilan lang sila. Wala akong nakitang 40 milyones na mga alaga doon. Saglit lang pala si Ma'am Maria Busdeker. Salamat po sa inyong super sticker, madam.